um, muling lalapit sa Panginoon upang tayo naman po ay magbigay. Sige po. Sa tuwing tatayo po tayo dito sa harapan upang magbahagi ng mga salita ng Panginoon tungkol sa pagbibigay, lagi po natin sinasabi yung kailangan bukal sa dibdib, bukal po sa ating loob yung pagbibigay. Pero gusto ko po sanang i-share sa inyo ngayon yung tungkol po sa dalawang magkapatid. Alam ko pong kilala niyo na po sila. Matagal-tagal na rin po nating hindi sila naririnig. Sige po, sa may mga Biblia po, makipagbuklata po kayo sa akin sa Genesis 4. Genesis chapter 4, verse 1 to 6. Sige po. Sige po, at alam ko naman po kilala niyo po yung ating bida. Ang ating mga karakter sa umagang ito ay si Cain at si Abel. Sige po. Sa verse 1, pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nabuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. Verse 2, at muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan niya. Nang lumaki na sila Abel at naging pastol, nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing. At si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang pangani sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamatabang bahagi. Nasiyahan ng Panginoon kay Abel at sa handog nito. Ngunit hindi siya nasiyahan kay Cain at sa handog nito. Dahil dito, labis ang galit ni Cain at kitang-kita ito sa mukha niya. Verse 6, kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Verse 7, kung gumawa ka ng mabuti, tatanggapin kita. Ngunit kung gumawa ka ng hindi mabuti, ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nakaabang sa may pintuan. Gusto ka nitong pagharian, ngunit kailangan talunin mo ito. So muli po nating napakinggan yung kwentong ito. Alam na po natin ito talaga. Matagal na itong kwento, talagang nasi-share na po ito talaga. Pero ngayon lang uli natin ito narinig. So ano nga po pala ang aral na ibinibigay nito sa atin? Alam naman po natin na ang dalawang magkapatid ay nagkaroon ng magkaibang trabaho. No? Si Cain bilang magsasaka at si Abel naman bilang pastol. Si Cain ay naghandog ng bunga sa lupa, ngunit hindi sinabi na ito yung pinakamainam. Sinabi lang ito, kumbaga sinabi lang sa Bible na naghandog siya mula sa kanyang ani. Samantalang si Abel, nung naghandog siya, kinuha niya yung panganay sa kawan niya, isa sa mga panganay sa kawan niya, at inihandog pa niya yung pinakamatabang parte ng panganay na hayop na iyon. So anong naging resulta? Kinasiyahan ng Panginoon si Abel at kanyang handog. Samantalang si Cain naman ay nagalit. Hindi po ba? So ano po ang itinuturo nito sa atin? Sa tuwing magbibigay po tayo, ang Panginoon ay tumitingin din po sa antas ng binigay natin. Hindi lamang po dahil sa ito ay obligasyon na tuwing linggo kailangan magbigay tayo. Yun po yung ginawa ni Abel. Dahil alam niya po, ni Cain. Dahil alam po ni Cain na kailangan niya maghandog sa Panginoon, kumuha siya ng bahagi sa kanyang ani. Ngunit hindi dito sinabi kung ito ba yung pinakaunang, pinakamainam, bulok ba ito, o ito yung pinakamagandang prutas, o ani. Walang sinabi. Pero si Abel, on the other hand, hindi lamang siya namili ng panganay, kundi kinatay niya pa ito at pinili pa yung pinakamainam na bahagi. So nakikita po natin dito yung puso ng pagsunod. Yung pagsunod
pagsunod po na hindi lang ito obligasyon, na hindi lang ito linggo-linggo dapat ginagawa, kundi dahil gusto natin sumunod, dahil alam natin ang standard ng Panginoon. Bumalik po tayo sa sandali ng mga panahon na walang-wala po tayo, pero ang Panginoon laging nandyan. Sinusustain tayo. Minsan, yung hinihingi pa natin, hindi lang yun yung ibinibigay. Minsan, sobra-sobra pa. Minsan, yung pinakamainam pa yung nakukuha natin. So, dapat ang Panginoon pala, pag nagbibigay tayo, hindi lang tayo nagbibigay ng tira-tira, yung pinagsobrahan, no? Kung ano lang yung meron tayo, dapat po pala hindi ganon. Dahil ang paghahandog sa Panginoon, pinaglalaanan. Pinaglalaanan na pinakamainam, pinakamahusay na parte na pwede natin ibigay sa Kanya. Dahil siya ay ang nag-iisang Panginoon at walang katulad niya. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagre-remind sa amin ng kwento tungkol sa dalawang magkapatid na ito, si Cain at si Abel. Panginoon, salamat po dahil tunay pong kapupulutan ng aral ang dalawang magkapatid na ito. Gusto po namin, Panginoon, na makasunod sa iyo, Panginoon, dahil hindi lamang ito obligasyon, kundi ito po ay ang dapat namin gawin at ang dapat namin gawin ay ang ibigay sa iyo ang pinakamainan at ma-display po namin, Panginoon, yung totoong pananambahan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na masustain po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan namin. Dahil alam namin, Lord, na ikaw po ang source ng lahat ng ito. At ang lahat ng meron sa amin ay galing sa iyo. Kaya wala po kaming dahilan upang hindi magbigay sa iyo. Lord, ayusin mo po ang puso namin, Panginoon. Ayusin mo po ang puso namin at gawin po itong pusong marunong sumunod at hindi lamang po dahil sa napipilitan kami. Ang kasiyahan po sa pagbibigay ay tunay na susunod po ito kung kami po ay may puso na marunong sumunod sa iyo, Panginoon. Kung alam namin yung dapat namin gawin, Panginoon, doon po kami tunay na makasusunod. At alam namin, Panginoon, na ikaw po ay God of many chances at bibigyan mo po kami ng pagkakataon upang maitama po ang aming mga sarili. Lord, sa pagbibigay namin ngayon, nawa po na na-remind po kami na magbigay po sa inyo ng tama at nakalulugod sa iyong mga mata. Salamat po, Panginoon, sa ibibigay po namin ngayon dahil kayo po ang naging source ng kalakasan namin upang magampanan namin yung mga araw-araw namin gawain sa aming trabaho, sa aming pamilya. Salamat po. At dahil po doon, marapat lamang po na ibalik namin ang lahat ng ito sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupuri, pinapasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Let's pray. Father God, we thank you for this morning. Maraming salamat, Panginoon, at aming pong ina-acknowledge, Lord, that you are our God, our Savior, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa dakilang bagay na ginawa niyo sa buhay namin at patuloy niyong ginagawa sa buhay namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Amin pong kinikilala, Lord, na ang lahat sa amin, Panginoon, maging ang buhay na ito, God, ay nagmula sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, able man kaming magbigay, Panginoon, yun ay dahil pa rin sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Lord. Hindi lamang, Lord, sa material na bagay, Panginoon, maging sa mga spiritual na bagay, Panginoon, na ibinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord, we pray, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, Panginoon, patuloy po naming maranasan ang inyo pong banal na presensya, ang inyo pong pagtuturo sa amin, Panginoon, ang inyo pong pagtutuwid, Panginoon Diyos. Lord, cleanse us, O God, and help us, Panginoon, na mabuksan yung aming puso, ang aming pong paunawa, Panginoon, sa kayamanan ng inyong salita, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. We continue to declare na walang karapatan ang kaaway sa kalagitnaan namin, Panginoon. At tanging ikaw lamang ho, Panginoong Jesus, ang siyang maghari, Panginoon, sa aming puso at sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kayong maluwalhati at maitaas, Panginoon. Patuloy po kaming umaasa sa biyaya mo, O God, sa grasya mo, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nabati niyo na po ba yung katabi niyo? Amen. Ayan. Wala naman po ditong hindi pinagpala ng Panginoon. Amen. Lahat naman po tayo pinagpala. Amen. So, lahat tayo may reason po para maging masaya. Magkaroon ng joy. By the way po, may mga first-timer po ba na pwede nating i-welcome this morning? Wala. Ayan. Sige po. Ngayon po, tayo po naman po ay patuloy na makinig ng salita ng Panginoon. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. At ang topic po natin ay nasa Book of Acts pa rin po yung ating pinag-aaralan. Nasa team po tayo o nasa series po tayo ng conversion kung saan nakita po natin yung iba't ibang klaseng tao na naka-encounter sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Ngayon po, ang titingnan po natin is yung the conversion of Corinthians o yung the Corinthians na matatagpuan po sa Book of Acts chapter 18. Kung meron po kayong Bible, open po natin yung Bible natin and i-highlights po natin yung ating Bible. The conversion of Corinthians. Basahin po natin ng salita yung Acts 18 verses 1 to 11. Ako po muna, then after ko, sa second verse, kayo naman po, then ako ulit, salit-salitan po. Okay po? Ayan, meron naman ako sa screen. Gawa 18, 1 to 11. Verse 1, pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Isang budyo na po. Nararating sa lamang ito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sa paglalaya sa nagkaragawa ng lahat ng muli sa Roma, na ipagkita sa kanila si Pablo. At dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabaho kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakipagmaliwan sa mga sinagoga at pagsisikap niya ang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Verse 5, nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y sa lumating at nag-ibig ng mga ito, ipinagbag niya ang alikabok sa kanyang gabi bilang babala sa kanila. Sinabi niya,
kayo'y mapahama. Hindi ko na sasabihin. Mula na ngayon sa mga hinihila ako mga anak. Verse 7, kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hentil na may takot sa Diyos, katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Kristo ang napamahala ng sinagoga, katabi ng Samaritan ay nanagin sa Panginoon. Marami pang mga tagawin na narinig kay Pablo ang mga talaya at antibautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maangaw sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nanatili siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So, ito po yung yung mission ni Pablo. Mission ni Pablo sa Corinto po. Pag-aaralan po natin kung ano po yung nangyari dito sa the conversion of the Corinthians. So, tingnan po natin yung arrival ni Paul sa Corinto. Yung Corinto po, ito po ay isang lugar. Diba? Pagkatapos po pumunta ni Pablo sa Athens, yung Athens po, karatig na lugar lang din po yun ng Corinto. Pumunta naman po itong si Pablo sa Corinto. Alam niyo po, ang Corinto, ito po ay economic center ng Greece. Ibig sabihin po, ang lugar po ng Corinto ay isang mayamang lungsod. At bukod sa pagiging isang mayamang lungsod, sinasabi po na ang lugar ng Corinto ay kilala din daw sa pagiging immoralidad na lungsod. Ibig sabihin, isipin na natin kung anong immoral acts na doon po natin siya matatagpuan sa Corinto. Ibig sabihin, hindi po siya mabuting lugar, magandang lugar, dahil ang mga naninirahan po doon ay gumagawa ng mga immoralidad na bagay. Alam niyo po, makikita po natin sa pag-aaralan natin na sa kabila ng pagiging immoral at masamang lungsod nila, nagkaroon po ng pagkakataon ang mga taga-Corinto na makapakinig ng Ebanghelyo at umalima sa atin pong Panginoong Jesus. And we know na meron po tayong tinatawag na Book of Corinthians kung saan sa Corinto po may mga itatag na church. Di ba po? Yun po yung sinusulatan ni Pablo. Dahil nagkaroon po ng isang iglesia doon sa lugar na iyon. Base po sa binasa natin sa Bible, makikita natin na ang gawain ni Paul sa lugar na iyon, paano siya nangaral sa mga sinagoga. Pag sinabi po natin sinagoga, ito po yung lugar kung saan nagtitipon yung mga Hudyo para mag-aral ng salita ng Diyos at para sumamba sa Panginoon. At makikita din po natin yung pananampalataya ng mga Korinto, kasama po si Crispo, na binanggit po kanina na isa pong leader sa isang sinagoga, at ang pananampalataya ng maraming taga-Korinto. And then sa Book of Corinthians po, talon lang po tayo doon, mababasa din po natin doon na in-express ni Paul yung kanyang pasasalamat dahil kaunti lang yung nabautismuhan niya sa lugar na iyon. And then merong pagsasabi na sinasabi na si Paul daw, sinasabi niya na hindi daw po mahalaga or non-essential ang pagbabautismo. Pero this morning po, pag-aaralan natin ngayon and i-examine natin kung talaga po bang yun ang sinabi ni Paul. Yung panahon na iyon. Arrival. So, in verse 1 po, pinakita yung pagdating ni Paul sa Corinto at kung saan nakilala niya po si Aquila at si Priscilla. Si Aquila at si Priscilla po, sila po ay mag-asawa. At ang trabaho po nila, sila po ay tinatawag na tent maker, kagaya po ni Pablo. And during that time, nakitira po si Pablo kila Aquila. Alam niyo po, makikita natin dito that even Paul is a full-time preacher, he still has a work para po siya ay mabuhay sa kanya pong buhay dito po sa mundo. Hindi pa siya umasa sa kahit kanino, but yung buhay niya talagang ginamit niya para hindi siya umasa at
may pambili siya ng kanya pong mga pangangailangan. And then, in verse 4, makikita po natin na tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo po ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga. Bakit? Kasi po, sinisikap niya na hikayatin ang mga Hentil at ang mga Hudyo na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Imagine po natin si Paul ay galing siya sa ibang lungsod at napadpad siya sa Corinto. As described kanina, yung Corinto po ay isang masaganang lugar. Diba po? But in fairness with Paul, kahit na siya po, saan po siya dalhin ng Panginoon, patuloy niyang ipinapangaral, patuloy niyang isinasagawa yung tungkulin na inatang sa kanya ng Panginoon. Kahit siya ay nasa lugar ng mga Hentil. Hindi siya nakiayon sa kanilang pamumuhay, bagkus siya po ay patuloy na nangaral. So bilang isang tao, marahil dumarating tayo sa point na yung pagiging Kristiyano natin ay nakadepende kung saan tayong lugar. Sometimes, natatalo tayo ng mga tukso sa paligid natin dahil sa kung ano yung kinagawian ng lugar na yun, yun din yung ipinasa sa buhay natin. But let us learn sa buhay ni Pablo na kahit nasa gitna siya ng lugar kung saan maraming imoralidad, hindi siya nag-compromise. Amen po. As we can see, preaching the gospel is not limited in the church or in this room. Wherever we are, maybe in our workplace, school, marketplace, o nasa bahay man tayo, the Lord can still use us para ibahagi po ang salita ng Panginoon. And hindi po nagbabago yung call na yon saan man tayo dalhin ng ating Panginoon. Amen? Instead na makapag-compromise or instead na makihalubilo sa costume o sa gawain ng lugar na yon, ang command sa atin ng Lord is to preach the gospel doon sa lugar na iyon. Amen po. Amen. So sabi po, allow the Lord to use you saan ka man naroroon. As we can see po, ano po yung ginagawa ni Paul? Nakikipag-discussion siya. Nakikipag-reason out siya. Hindi po siya nakikipag-away. Hindi po siya nakikipagtalo. Normal po sa kanila yon nung panahon na yon. Nakikipag-discussion siya. Talumpati, di ko masyadong sure. Pero ang reason niya, dahil nais niya na yung mga audience niya, specifically mga Hudyo at mga Hentil, ay sumampalataya sa Panginoon. His motive, hindi para kilalanin siya bilang isang magaling na preacher, magaling na tagapagsalita, but his motive is to win these people sa Panginoong Jesus. And then kung makikita po natin, Paul doesn't just want to say or to tell the gospel, but Paul wanted to persuade yung mga taong ito. Dahil ang heart niya, ang desire niya ay maligtas yung mga taong ito. At makikita natin how passionate si Paul sa kanya pong ginagawa. Alam niyo po, sometimes tayong mga Kristyano, basta nasabi ko na, okay na ako, sumusunod na ako. Diba po? But makikita po natin kay Paul, hindi lamang siya nagpaliwanag, hindi lamang po basta nasabi niya na, but he persuaded these people. Now let us reflect doon sa life na meron tayo. Especially those sa mga taong binabagahingan po natin. Are we kind of Christian na parang basta na-share ko, regardless bahala na siya. Hindi ko na siya ipapersuade, bahala na siya. But like Paul, let us have like passion like Paul when it comes po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. His goal is to win these people and not just to preach the word. And actually, kung mababasa po natin sa ibang account ng Acts, hindi lamang po ito niya ginagawa sa Corinto. Kung saan man po siya mapuntang sinagoga o saan man lugar, talagang nakikipag-reason out siya and pinapersuade niya yung mga tao na sila ay sumampalataya sa Panginoong
Heso Kristo. Ginawa niya to sa Thessalonica, sa Athens, sa Ephesus, na kahit sa harapan ng mga gobernador, ginagawa po ito ni Pablo. Why? Because the gospel, it is not designed para lang magkaroon ng information. But the gospel is designed na talagang tumilimo sa puso ng tao at isip at magkaroon po ng transformation ang tao. Amen po. The gospel is preached not just to inform you, but to change you. Amen po. Amen. So, lagi po nating tatandaan yung bagay na yun. Maging sa atin, kung tayo man po ay natuturo ng salita ng Panginoon, our goal ay hindi po bigyan ng knowledge yung mga bata o bigyan ng knowledge yung ibang tao. But we teach to transform yung buhay ng taong ito at tunay na makakilala sa Panginoong Heso Kristo. Amen po. Amen. In verse 5 po, sabi po, nung dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inuukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Heso Kristo si Jesus ang Kristo. Nakita po natin kung paano naging masipag si Pablo sa pangangaral ng katotohanan na ito at yung talagang pag-ibig niya para dun sa mga kapwa niya Hudyo. And alam niyo ba that until this time, ang mga Hudyo ay hindi pa rin naniniwala na si Jesus ang Mesaya o na si Jesus ang Kristo. Na kung ano yung paniwala nila before, during the time of Paul, hanggang ngayon, ganun pa rin sila. And then, etong mga Hudyo, imbes na maniwala doon sa sinasabi o sa pinapangaral ni Pablo, ang ginagawa nila, sinasalungat nila, nilalait nila si Pablo. Talagang matigas sila. Talagang hindi sila naniniwala na si Kristo ang Mesiyas o na si Jesus ang Kristo. Dahil in all his effort, pinahayag niya ang Panginoong Heso Kristo, ayaw pa rin maniwala. Anong ginawa ni Paul? Pinagpag niya yung alikabok na nasa kanyang damit. Parang sinasabi niya, I'm done with you guys. Tapos na ako sa inyo. Diba? Sabi doon, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yun. Mula ngayon sa hentil na ako, mangangaral. Alam niyo po, there were times as we preach the gospel, may may encounter po talaga tayong mga Hudyo. Kahit anong paliwanag, kahit anong persuade, kahit anong reason, hindi sila naniniwala. Relate? Marami. But, that doesn't mean na hihinto na tayo. That doesn't mean na wala pong kapangyarihan ang salita ng Panginoong Diyos. Si Paul, hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Sabi niya, okay, sa mga hentil na ako mangangaral. Pag sinabi pong hentil, ito po yung mga taong hindi Hudyo. Kagaya po natin, tayo po ay mga hentil. Though close ang door ng mga Hudyo for the gospel, it's an opportunity naman for Paul to extend yung gospel para po sa mga hindi Hudyo. And kahit na ganun po, let us always remember na ang ebanghelyo po ay hindi tumitigil at nananatili po itong may kapangyarihan at totoo. Amen po. In verse 7, dahil dana si Paul sa mga Hudyo, umalis siya roon at tumira siya sa bahay ni Ticio Justo na isa pong hentil na may takot sa Diyos. At ang bahay niya po ay meron pong katabi ding sinagoga. And kagaya po ng pagkilala natin kay Paul, hindi siya tumatigil saan man siya mapunta, nangaral po ulit siya ng salita ng Panginoon. But this time, sumampalataya ang mga taga-Korinto sa kanya
at nagpabautismo at kasama po doon si Kristo na tagapamahala sa sinagoga. Dito po makikita natin na mayroon po talagang bunga ang pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi makikita po natin doon, maraming mga taga-Korinto ang nakinig at sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, if yung attitude ni Paul, pag nade-discourage siya, is ayaw niya na, for sure, wala sa atin ang kaligtasan. But dahil very diligent si Paul at very obedient sa Panginoong Diyos, kahit anong rejection yung kanya pong natanggap, patuloy siyang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ayan. So, ito po yung bunga. Sumampalataya sa kanya ang mga taga-Korinto. Take note, ang mga Korinto na isang kilala bilang isang imoralidad na lungsod ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At nagpa-bautismo. And then in verse 9, sabi po dito, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ang anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya't nanatili siya roon at pinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. So makikita po natin that Paul was encouraged by the Lord through vision and telling him na kasama mo ako sa lugar na ito. Kasama mo ako sa pangangaral mo ng salita ng Panginoon. Diba, it's a great encouragement na alam natin na sa mga ginagawa natin para sa Panginoon ay kasama natin siya. Alam ba natin yung katotohanan na yun? That every time we speak the word, hindi po tayo nag-iisa. And actually, He gave us the Holy Spirit para mag-empower sa atin, para sabihin kung ano po yung dapat natin sabihin. Amen po. At dito po, ma-appreciate natin kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay natin bilang mga Hentil. That in the very first place, hindi naman po tayo kasama doon sa mabuting plano ng Panginoon according dun po sa Old Testament. But because of the grace of the Lord sa buhay natin, kasama po tayo sa magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pangangaral ni Pablo ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. And I believe yung encouragement ni Paul, ay encouragement ng Lord kay Paul is the same encouragement na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. Whenever kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. But take note, huwag po tayong mag-antay na magkaroon tayo ng vision na sabihin, ni-encourage tayo ng Panginoon. Nasasabihin natin, kailangan mapanaginipan ko muna si Lord bago ako mag-share ng gospel o bago ko gawin yung bagay na ito. Kailangan magpakita muna siya sa akin o kailangan magkaroon ako ng sign. Hindi po. The Bible po is enough para po umpisahan natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Sabi po, do not wait for the vision or kagaya na nangyari kay Paul, ang word ng Lord is sapat po para po tayo ay mag-obey sa Kanya. Amen po. If titingnan po natin yung pattern ng conversion ng mga taga-Korinto, sabi po dito, maraming mga taga-Korinto ang nakapakinig at sumampalataya at nagpa-bautismo. Kung napapansin niyo po sa mga katulad ng mga inaral natin ng mga nakaarang-araw, ito po yung same pattern na sinasabi ng Bible kapag nako-convert ang isang tao. Ngayon, magkaroon po tayo ng self-check. Yung
kung sinasabi po natin that we are really converted o nangyari na sa atin yung conversion, kagaya po sa lugar ng Corinto, sumampalataya na ba ako sa Panginoon? Hindi ko na sinabi yung nakinig, sumampalataya na ba ako sa Panginoon? Nagpabautismo na ba ako sa Panginoon? And alam natin, after baptism, hindi po doon natatapos yung buhay natin o yung pagsunod natin. Dapat everyday ng buhay natin, nagkakaroon po tayo ng pagbabago. And I tell you po na ang pagpapabautismo ay essential po sa conversion natin bilang mga Kristiyano. There were some arguments po na sinasabi na si Paul, sinasabi niya na ang pagbabautismo po ay hindi po essential o hindi po mahalaga. Kasi kung mababasa po natin yung 1 Corinthians 1:14, sabi doon, parang nagpapasalamat siya na konti lang yung nabautismohan niya in that days. Pero tingnan po natin ano po yung context ng passage na yun, bakit niya po sinabi yun. So, punta naman po tayo sa unang Korinto chapter 1, verses 10 to 17. Unang Korinto, chapter 1, verses 10 to 17. Sige po, babasahin ko po muna ulit, tas kayo naman po ulit. 1 Corinthians 1, 10 to 17, verse 10, Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Verse 14, Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Verse 16, Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefanas, maliban sa kanila ay wala na akong natatanda ang binautismohan ko. Hindi sa pamamagitan ng uso ng pagkakataon ng tao. Nagsagayon ay mawawala ng kabuhayan at pagkamatay ni Kristo. So, ito po yung letter ni Paul sa mga taga-Corinto. At remember na sila po ay nagkaroon ng conversion at nagkaroon po ng iglesia doon sa lugar na yun. Now, in his letter po, sumusulat siya dahil merong problema doon sa iglesia ng Corinto. Ano po yung problema sa sulat ni Paul? Na itong taga-Corinto na binahagian niya at na-convert, meron sa kanilang issue or argumento, naging dahilan para po sila ay nagkabahabahagi. Diba? Magkaroon ng hindi pagkakaunawa. In short po, nagkaroon ng division o pagkampi-kampi doon sa iglesia. Now, ano yung tinutukoy sa kanila ni Paul? Kasi sabi, nagkabahabahagi yung mga miyembro ng mga taga-Corinto dahil sinasabi nila na, uy, ako kay Paul, ako kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay Kristo. Parang nakadepende sa kanila kung sino yung nagbautismo sa kanila. Parang nagkaroon sila ng naging personality-centered yung kanilang pananampalataya. Parang it's like, oh, ako kay Brian, ako kay Pastor, ako kay Kuya Hiller. Parang ganon. Ganon yung, nagkaroon sila ng division kasi parang kanya-kanya sila ng idol. Diba? O grupo ko ni Liza. Diba po? Pero, tinatanong sila ni Paul,
parang gato, mas magaling yung pastor namin, mas magaling yung picture namin. Parang ganun yung halimbawa. Pero Paul is asking them, bakit? Nahati ba si Kristo? Bakit kayo nag-divide? Bakit kayo kay Apollo, kay Kristo? Bakit nahati ba si Kristo? Siyempre, the answer is no. Kasi alam natin na isa lamang po ang ulo ng iglesia. Walang iba po, kundi si Kristo. Pangalawang tanong ni Pablo, si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? The answer is no. Diba? And para po ma-address ni Paul yung kanila pong pag-iisip na gano'n, para po makorek yung kanilang kaisipan tungkol kasi hindi po yung tama. Kasi nais ni Paul sabihin sa mga taga-Korinto na iisa lamang dapat tayo lahat, kundi dapat sa Panginoong Hesukristo. Regardless kung sino yung nagturo sa'yo, kung sino yung leader mo, kung sino ang nagpabautismo sa'yo, tayo po ay binautismuhan sa iisang pangalan. Walang iba po, kundi ang Panginoong Hesukristo. Naintindihan po natin. Kaya si Paul, pasalamat siya na konti lang yung nabautismuhan niya dahil baka pag marami siyang nabautismuhan, maraming magsabi, okay, Pablo ako. Na imbes na kilalanin ang Panginoong Jesus, naging idol pa siya ng mga taong yun. Many Christians are like that sa panahon natin ngayon. Imbis na tumingin sa Diyos mismo, maraming tao ang tumitingin sa tao. Maraming tumitingin sa galing ng tao. Doon ako kay magaling yun eh. Hindi yun nagpapatama. Ayoko umati, hindi si pastor yung magtuturo eh. Doon tayo sa magaling doon. But we failed to realize na lahat po yun, tayo po ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Alam niyo po ganito yung heart ni Pablo. Kita naman natin, dun sa mga accounts niya, yung sacrifices niya in sharing the Word of God. But still, ayaw niya ng credits sa Kanya. Nais niya na masentro ng tao, kanino walang iba, kundi sa Panginoong Hesukristo. Why? Dahil si Jesus ang nagsakripisyo ng buhay para sa ating kaligtasan. Si Jesus ang nagbuwis ng buhay para sa atin. Naintindihan niyo po? Si Paul po, hindi niya po sinasabi na hindi po essential ang pagbabautismo. But ang sinasabi niya po dito, na mas okay na kaunti lang ang nabautismuhan niya mismo, baka siya pa yung gawing idol ng mga taong ito. Ano yung ibig kong sabihin? That baptism is essential sa ating pong conversion. Amen po. Ang pagpapabautismo po ay kasama sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. Kasi po ang pagbabautismo ay pagde-declare na tayo po ay ibang tao na at pinalaya ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Because even Paul, tinuro niya rin na mahalaga ang pagbabautismo, na sinabi niya na ang pagbabautismo ay pakikibaghagi sa kamatayan ni Kristo at tayo po ay binabangon sa bagong buhay. And kasama po ang bautismo sa pagtugon sa ibang helyo. Amen po. Amen. Ang point po ni Paul ay hindi po para pababain ang halaga ng bautismo, kundi ituro sa atin na si Kristo ang sentro po ng ating kaligtasan at hindi po ang mga ngaral. Dahil si Kristo po ang namatay para po sa atin. And as conclusion po, makikita po natin the conversion of
confirms that we have seen in the previous example of conversion in the book of Acts. Concerning po na sila po ay na-convert because the word of God was preached. The gospel is preached. At ang mga taong ito ay na-persuade o nanampalataya sa Panginoong Jesus at sila po ay nagpa-bautismo. And makikita po natin yung conversion ng Corinthians that really stand out. Kasi sa lugar na puno ng immorality, hindi naging posible na sila po ay mabago ng Panginoon. At pinakita po yun sa kanilang pagsunod sa Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians 6:11, sabi po ni Paul, "But you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of God." Though this place is immoral, nasabi ni Paul na itong mga tao dito ay pinatawad, nilinis ng banal na Panginoong Diyos. Dahil wala pong imposible sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo ang aming pong mga buhay. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso, Panginoon, sa inyo pong salita. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, na meron po kayong patuloy na ginagawa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa buhay namin kayo lamang po ang tunay naming maitaas, maipakilala, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, kapangyarihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sa ating pong discussion, ito po yung mga tanong natin.